Hello everyone, I am Cleofred Galos from the Group 4 and together with my group mates we will be discussing about the market identification and analysis. So market identification and analysis helps innovators understand who will use their technology, how big the market is and how to compete in that market. Engineering innovations are not successful simply because they are technically advanced. They must also solve real problems for a specific group of customers. So in market identification and analysis, usa ni siya sa pinaka-importante nga part sa ah, engineering innovations tungod kay usa ni siya sa mga reasons why mulambo ang ah, usa ka technology or usa ka business, engineering business kay makatabang man siya sa pag identify sa mga problems nga need og solution. As per Sir Garcia, magtukod gani mo og negosyo, dapat ang kana nga negosyo naay gamit sa mga tao, makatabang og unsay mga problema sa mga tao nga ilahang giatubang, nga mahimo ba nga easy na lang ang kanang daily task nila. So usa ni siya sa paagi aron ma-identify to nga mga problems nga giatubang sa mga tao aron atoa silang ma-offeran og mga products or technology nga makatabang. So I will be discussing about market segmentation. As for my part, market segmentation and sa tong sa market research methods. So under market segmentation is the process of dividing a large market into smaller groups of customers with similar needs or characteristics. Segmentation helps technopreneurs identify the most suitable users for their innovation. So basically, murag imo ra ning in a group of people, murag imuhang gi narrow down to a smaller group ba aron ma-identify nimo og dali based sa imuhang product nga imuhang gi-offer. Like for example, nag-offer ka og kanang solar panel nga powered nga irrigation. So alangan man og arita mga urban areas or kaning sa anhita sa city proper kanang conduct og kanang research. So dapat adto gid ta mo kuan sa kanang mga lugar nga naay mga rice fields kanang mogamit og irrigation, such as mga farmers, mga businessmen, agribusinessmen. So mao na siya. So there are different types of market segmentation. Usa na ana ang geographic segmentation. So in geographic segmentation, the customers are based on location. So for example, urban areas, rural areas, coastal regions. So this is important when technologies depend on environmental conditions. So pareha ni sa ako ang giingon ganiha nga katong sa solar powered nga irrigation. So kung mag kanang himo ka or mag-innovate ka og usa ka product nga mag-involve og solar powered nga irrigation, so adto gyud ka sa area nga naay kanang kuan sa agriculture area, like for example sa Ormoc dira sa may Libertad or sa Barangay Airport or bisag asa pa nga area nga naay rice field. So ngadto mo mag-conduct ana nga kanang mag-conduct og kanang research. Unya, for example, og magkuan ka og high-tech nga kanang traffic light. So adto pud ka mag-conduct ana, mag-research sa kanang
city proper or sa urban area. So next is natay demographic segmentation. So from the word demographic, nagid na dira nagkuan ang age, ang income, ang occupation, ang education. So customers are grouped based on measurable characteristics such as age, income, occupation, education. An example of this is an affordable smart home device may target middle income household. So, 'di ba usually ang mga kanang kuan mga smart products gyud kasagaran maka-afford ra gyud ana is ang kanang mga naa na sa high income ba mga high class na nga mga tao ba mga mansion na mga balay. So, if kanang kuan mag-conduct ta ani demographic segmentation ato ang kanang kuan gather ang ilahang mga kanang measurable nga characteristics such as ang ilahang income. Pila may income ninyo sir? Unsay inyong kanang kaya ma-afford? So, for example, ug magbaligya ka og smart lock system kanang mga fingerprint na lang nga doorknob, edi mura og mas mapangitaan sa ato ang side as engineers nga kanang mapangitaan si og paagi ba nga listen ma-lessen nato ang kanang kuan ang production cost aron ang ato apong pagbaligya is dili pud ingon nga mahal kaayo. So next is behavioral segmentation. Behavioral segmentation, customers are grouped based on behaviors such as product usage, buying habits, brand loyalty. So an example is tech enthusiasts who adopt new technologies early. So naagi kanang mga certain nga mga tao ba nga kanang moingon sila nga ari ko nga kanang brand kay tested na kayo ni namo permi kani may permi amo ang paliton kanang lig-on kaayo ni siya or ang mga pisa kay dali ra pangitaon sa market ana. So usually kana nga mga tao is mausad na ang ato ang i-target. Like for example, usa ka kanang kuan ka mura og brand nga representative sa mga aircon or sa mga power tools. So imuhang kuanon pangitaon na nimo nga mga tao nga mo gamit ana nga mga brand and then mag-offer ka og bago like sir naami bago nga kanang kuan sir bago nga product mas high-tech anang naa sa imuhang kanang imuhang gigamit karon basin ganahan ka mo try sir or ganahan mi nga mo kuha og feedback nimo og unsay imuhang ma-experience aning amuang bag-o nga product og ang kanang imuhang kanang older version ani nga product nga amuang gihatag. So mao na ang behavioral segmentation. Next is psychographic segmentation. Customers are grouped based on lifestyle, interest, values. Environmentally conscious consumers may prefer green technologies. So under psychographic segmentation, so naamang gid tay kanang gitawag nga mga green people. Usa na siya mga green people so mas prefer nila nga mogamit og kanang mga materials nga dili bitaw kaayo siya ingon nga do naagya pa yung mga artificial pero naa pud siya side ba nga mura og eco-friendly ba. So anhi na siya mahulog sa psychographic segmentation bali ari siya pwede nato i-group or kani nga mga klase nga mga tawo nga ato ang ipang-group. Napoy uban nga tawo nga mo prefer sila nga bakal ang ilahang gamiton like kanang for example magpahimo sila og mga kanang payag-payag mas mo prefer sila nga bakal na lang mo kay aron kanang kuan aron lig-on kayo or magdugay kay og kung kawayan lay gamiton kanang dali ra anayon. So mao ni ang psychographic segmentation. So human na ta sa market segmentation ari na pud ta sa market
research methods. So, market research is the process of collecting information about customers and the market technopreneurs. Use market research to validate whether their idea is useful and desirable. So, after ato ang topic nga market segmentation, mao na siya ang usa sa way sa pag-gather sa market data sa research data. So once nga kay balo na ta ato nga mga ways sa sa pag-segment sa ato ang mga uh, respondents, mo carry out dayon ta og research methods. So nagihapoy daghan nga methods sa kanang research. So ato ang usa-usahon, though dili ni siya tanan pero mao ni siya ang mga common nga mga research methods. So first is we have surveys. So surveys, questionnaires distributed to potential customers to gather opinions and preferences. So naagid siya kanang questionnaires. I believe nga mura og halos kita man siguro tanan nakabuhat na ani or og dili man gani majority nakabuhat ani sa ato ang practical research during senior high. So naagi mga questions like for example, would you use this product? What features are most important? Kani siya nga method is murag i-identify lang ninyo ba kung unsay mga need nga improvement sa inyong technology or sa inyong product nga gi-offer or unsay unsay masulti sa customer ani nga product, kung ganahan ba sila ani or naa pa sila lain nga kanang product nga i-prefer kaysa ani. So mo na siya through written. And then next is interview. So ang interview is more like kanang opposite sa survey. Though same ra sila pero ang interview man good is direct gid ni siya nga conversation sa mga potential nga tao ba nga mura og mas detailed siya kay nagkastorya kay manggid mo. So ang interview is mura siya og one-on-one talk with the potential customer. Dili siya written kundi in person gid siya. So next is we have focus groups. So small group discussions where participants share opinion about a product concept. So for example, naa kay baligya nga new type of product same nga pareha sa kanang hollow block, di ba na amang lahi nga kanang kuan anang hollow block na ay uban nga made of kanang hard kanang styro nga or murag made of cement gyapon siya pero malutaw siya og tubig katong kang slater nga kanang gi unsay tawag ana gi-introduce. So for example, ni-attend ka og usa ka convention sa mga engineers and imuha na siyang kanang introduce nga product. So for example, moingon ka nga maghatag ko og kanang pila ka pieces nga pwede ninyo magamit sa inyong project karon, and then month after nag-convention na pud mo, and then kato nga mga engineers mo storya sa inyo nga kanang kuan mao ni ako ang na-experience sa inyong product, mao ni siya murag ang opinion nila is ilahang gi-share within the group or sa tanan nga mga ni-attend sa convention. So mao na siya ang focus group. Balik na siya nga kuan is from the word nga focus, naka-focus lang gid siya dira nga grupo. So next is na typo din. Observation na siya. Observation, watching how people interact with existing products or system. So ang observation
is pwede ni siya magamit during development of a product or improvement of a product. So, for example, nag-observe ka sa usa ka construction worker nga naglisod siya og ah, let's say pagmasa ato lang ibutang nga wala pa maimbento ang kanang mixer. So, na-observe nimo nga kanang naglisod og masa or time consuming kaayo magmasa, and then kana siya nga data or kana siya nga observation nimo pwede na nimo siya himuon nga kanang data aron sa pag-develop og mixer or sa pag-improve nimo sa imong mga products, like for example na ay product nga mga hand drill. And then iniog kuan nila is sa kanang mga habog nga area nga dili maabot sa worker. So na-observe nimo nga naglisod sila kabot, and then ang imong observation imo na pud nang i-record, imuhang kuanon himuan og data, imuhang i-research, and then mangita kag paagi nga masolusyonan na siya nga problem. So ang observation is more like kuan na siya nga imuhang gi-identify ang problem, and then imuhang hatagan og solution. So I believe mao na ni siya ang pinaka-last nga uh, type of research, which is secondary research. So in secondary research nagamit ni siya og mga existing na nga data gikan sa government reports, gikan sa academic studies, industry sa industry publications. So kani siya nga kanang kuan is murag mga common gid ni siya. For example, kanang sa academic studies, mga research sa students na gani uban nga kanang research sa mga students nga gamiton sa ilahang mga instructor, ilang i-present ngadto sa kanang national or unsa pa na. So sa secondary research mura og okay, given na mo og kanang kuan, given na mo og existing data na ana mo'y kanang mga datas nga na-gather na through katong mga different types of kanang research methods, gipaagi og segmentation, okay na tanan. And then kana siya is inyohan na siyang i-carry out nga research, bali inyohang ipadayon og unsay nasugdan. So that would be all for my part. I hope you learned something, and thank you for listening.